Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat sulok ng mundo. Muli, narito na naman ang inyong lingkod at kaibigan, handang magbukas ng isang panibagong aklat ng buhay. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa na ang inyong mga puso para sa isang paglalakbay na ating pagsasamahan. Sabi nila, ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kislap ng kanyang kayamanan, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan at sa ningning ng kanyang karangalan. Ngunit paano kung ang isang pagsubok na kayang bumago sa iyong buong buhay ay ilatag mismo sa iyong harapan? Mananaig ba ang pangangailangan o ang dangal na tanging yaman mo na lamang? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala sa unang kabanata na pinamagatang Ang Bitag sa Ilalim ng Unan. Ang ugong ng lumang makina ng jeepney at ang alinsangan ng hapon ay matagal nang naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ni Sinagtala Romero. Para sa kanya, ang bawat pagindayog ng sasakyan sa lubak-lubak na kalsada ay isang paalala ng walang katapusang pagkayod. Nakasandal ang kanyang ulo sa malamig na bakal na bintana habang ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malayo. Tila ba hinahanap sa mga ulap ang kasagutan sa kanyang mga problema? Sa loob ng kanyang bulsa, tila may sariling bigat ang nakatuping papel mula sa ospital. Reseta ng gamot, bayarin sa kwarto, mga numerong sumasampal sa kanya sa katotohanang hindi sapat ang kanyang kinikita bilang katulong sa iba't ibang bahay. Ang kanyang ina, ang tanging liwanag ng kanyang buhay, ay unti-unting nilalamon ng karamdaman. At si Tala, gagawin ang lahat para dugtungan ang buhay nito. Para po, bumaba siya sa tapat ng isang nagtataasang pader na bakal. Ito na yon, ang Villa Makiling. Sa unang tingin pa lang, tila sinasabi na ng lugar na ito na hindi siya kabilang. Ang dambuhalang gate ay bumukas ng dahan-dahan, tila isang bibig na handa siyang lamunin ng buo. Sa kanyang pagpasok, bumungad sa kanya ang isang hardin na mas malawak pa sa pinagsama-samang lupain ng kanilang mga kapitbahay. May isang fountain sa gitna na kumikinang sa sikat ng araw. Ang bahay, hindi mansyon, ay parang isang palasyo mula sa mga kwentong diwata. Bigla, naramdaman ni Tala ang kanyang pagiging maliit. Ang kanyang luma, ngunit malinis na bestida ay tila naging basahan sa harap ng karangyaan ng lugar. Isang matandang mayordoma ang sumalubong sa kanya at iginiya siya sa loob. Ang sahig ay gawa sa marmol na kaya mo nang manalamin at ang mga kasangkapan ay mukhang mas matanda at mas mahal pa sa buong pagkatao niya. Sa dulo ng isang malawak na hagdanan, isang lalaki ang nakatayong naghihintay. Siya, si Alon Montenegro. Matangkad, balingkinitan, ang katawan na nababagay sa suot nitong mamahaling business suit at may mukhang tila inukit ng isang dalubhasang iskultor. Ngunit ang lahat ng yon ay nababaliwala dahil sa lamig ng kanyang mga mata. Nang magtama ang kanilang paningin, naramdaman ni Tala ang isang matinding kaba. Ang mga mata nito ay mapanuri. Tila ba hinuhubaran siya hanggang sa kanyang kaluluwa at hinahanap ang kahit anong kapintasan. "Ikaw si Sinagtala Romero?" sabi ni Alon. Hindi isang tanong, kundi isang paglalahad. Ang boses niya ay kasing lamig ng kanyang tingin. "Tala na lang po, sir." Mahinang sagot niya, bahagyang nakayuko. "Hindi ako interesado sa iyong palayaw," mariing sabi nito. "Interesado ako sa kung gaano kakahusay magtrabaho at kung gaano kakatapat. Dito sa pamamahay ko, may iisang patakaran. Sumunod ka lang sa utos. Huwag kang magtatanong. At higit sa lahat, huwag kang papasok sa opisina ko at sa kwarto ko maliban kung oras na ng paglilinis. Malinaw ba?" "Opo, sir. Malinaw po." Walang ngiti, walang anumang bahid ng init. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad paakyat. "Simulan mo na ang paglilinis,"
sa aking silid tulugan. Siguraduhin mong walang alikabok na matitira. Iyon lang. Iyon na ang kanilang unang pag-uusap. Habang pinapanood niyang maglakad palayo ang kanyang bagong amo, hindi maiwasan ni Tala na isipin na ang mansyon na ito ay isang ginintuang hawla at si Alon Montenegro ang malungkot na ibon sa loob nito. Nang pumasok siya sa silid ni Alon, pinatunayan nito ang kanyang hinala. Ang kwarto ay napakalawak pero kulang sa buhay. Ang lahat ay nasa perpektong ayos, kulay abo, itim at puti. Walang litrato ng pamilya, walang anumang personal na gamit na nagpapakita kung sino ang taong natutulog dito. Tanging ang mamahaling pabango sa hangin ang nagsasabing may tao ngang nakatira rito. Nagsimula siyang maglinis ng buong ingat. Bawat alikabok na kanyang pinupunasan, bawat bagay na kanyang inaayos, ginagawa niya ng may dedikasyon. Ito ang trabahong magliligtas sa kanyang ina. Hindi siya pwedeng magkamali. Nang oras na para ayusin ang kama, maingat niyang tinanggal ang mga unan. Ngunit sa pag-angat niya sa huling unan, bigla siyang napahinto. Ang kanyang paghinga ay tila nanakaw mula sa kanyang mga baga. Sa ilalim nito, isang makapal na bungkos ng pera ang nakalagay. Mga bagong-bagong 1,000 piso, magkakapatong. Tila sinadyang iwan doon. Hindi ito mukhang nakalimutan lang. Ito ay isang bitag. Napaatras si Tala. Ang kanyang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Ang isip niya ay nag-uumpugang parang mga bolang bakal. Ang halagang iyon, kayang bayaran ang lahat ng utang sa ospital. Kayang bumili ng lahat ng gamot. Kayang magbigay sa kanila ng bagong simula. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang inaabot ang pera. Naramdaman niya ang kinis ng mga papel sa kanyang mga daliri. Ang amoy ng bagong imprentang salapi ay tila isang tukso, isang bulong mula sa demonyo. Walang nakakakita, walang makakaalam. Isang mabilis na kilos lang at ang lahat ng kanyang problema ay maglalaho. Ngunit kasabay ng isiping iyon, ang mukha ng kanyang ina ang pumasok sa kanyang isipan, ang mga aral nito tungkol sa dangal at katapatan. Tala anak, tila naririnig niyang sabi nito, ang kahirapan ay hindi kasalanan. Ang pagnanakaw, iyon ang kasalanan. Siya ay nanatiling nakatayo roon. Hawak ang pera. Ang bigat nito ay hindi lamang pisikal, kundi bigat ng isang desisyon na babago sa kanyang buong pagkatao. Ang katahimikan ng malawak na silid ay tila sumisigaw, at ang tanging naririnig niya ay ang malakas at nagwawalang kabog ng kanyang sariling puso. Malayo sa marangyang silid tulugan, sa isang tagong bahagi ng mansyon, naroon ang tunay na santuwaryo ni Alon Montenegro. Isang silid na walang bintana. Tanging ang malamig na ilaw mula sa 20 monitor na nakahanay sa pader ang nagsisilbing liwanag. Dito, nakikita niya ang bawat sulok ng Villa Makiling. Dito, siya ang Diyos, ang tagamasid na hindi nakikita. Nakasandal siya sa kanyang mamahaling leather na upuan. Ang mga mata ay nakatuon sa iisang screen, ang camera na nakatago sa loob ng kanyang kwarto. Mula rito, kitang-kita niya ang bawat galaw ng bagong katulong, si Sinagtala. Isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam na niya ang susunod na mangyayari. Paulit-ulit na lang ang kwento. Nakita niya ang paghinto nito, ang pagkagulat sa mukha ng matuklasan ng pera. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito. Halika, kunin mo na, bulong ng isip ni Alon. Patunayan mo lang na tama ako. Na lahat ng tao ay may presyo. Para sa kanya, ito ay hindi lamang isang pagsubok. Ito ay isang kumpirmasyon. Isang paraan upang patibayin ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Bawat segundong lumilipas na hawak ng dalaga ang pera ay isang kasiyahan
sa kanyang pagiging siniko. Hinihintay niya ang sandaling isusuksok nito ang pera sa bulsa, ang sandaling magwawagi na naman ang kanyang kawalan ng tiwala sa mundo. Ngunit may kakaibang nangyari. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Tala. Nakita niya ang panloob na laban sa ekspresyon nito. At pagkatapos, sa isang iglap, tila nagkaroon ito ng panibagong lakas. Dahan-dahan, ngunit may katiyakan, maingat nitong inilapag pabalik ang pera sa kama. Napawi ang nangiti sa labi ni Alon na palitan ng isang malalim na kunot sa noo. Hindi pa doon natapos. Kumuha ito ng isang maliit na kwaderno at bolpen mula sa bulsa ng kanyang uniforme. May isinulat ito sa isang piraso ng papel, tinupi ito, at maingat na inilagay sa ibabaw ng kama. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nito ang paglilinis na para bang walang nangyari. Nanatiling hindi gumagalaw si Alon sa kanyang upuan, ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ilalim ng kanyang baba. Pinanood niya itong tapusin ang gawain. Bawat kilos ay mahusay at tahimik. Nang sa wakas ay umalis na ito at isinara ng marahan ang pinto. Ang silid sa monitor ay tila na bakante. Ngunit para kay Alon, ito'y napuno ng isang nakabibinging tandang pananong. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Sa bawat hakbang pabalik sa kanyang silid, nararamdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang inaasahan niya ay galit, pagkadismaya, at ang pait ng muling pagpapatunay na tama siya. Ngunit ngayon, ang nararamdaman niya ay pagkalito. Ang hangin sa loob ng kwarto ay may bahagyang amoy ng murang fabric conditioner mula sa uniforme ni Tala. Isang amoy na hindi nabibilang sa mundo niya ng mga mamahaling pabango. Nakita niya ang maliit at nakatuping papel sa ibabaw ng kanyang perpektong naayos na kama. Mukha itong maliit at walang halaga, ngunit sa sandaling iyon, hawak nito ang mas malaking kapangyarihan sa kanya kaysa sa anumang multimilyong kontrata. Kinuha niya ito. Ang sulat kamay ay malinis, pambabae at simple. Binuklat niya ito. Ang mensahe ay maikli at direkta. Sir, baka po naiwan ninyo ito sa ilalim ng unan. Inilagay ko na lang po sa loob ng inyong desk drawer para sigurado. Ingat po kayo lagi. Binasa ito ni Alon ng isang beses. Pagkatapos ay isa pa. Ingat po kayo lagi. Isang simpleng parirala. Ngunit matagal na panahon nang walang nagsasabi niyon sa kanya. Nang may ganoong kadalisay na intensyon, binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa. Naroon nga. Ang makapal na bungkos ng pera. Hindi nagalaw. Hindi nabawasan kahit isang piraso. Bigla, umikot ang kanyang paligid. Ang alaala ay bumalik na parang isang matalim na suntok. Nasa parehong silid na ito, ilang taon na ang nakalipas. Naroon din siya. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw habang isinisiksik ang pera at mga alahas sa kanyang designer handbag. Isang pangalan na isinumpanan niyang hindi na muling bibigkasin. Napakadali mong basahin, Alon, sabi nito. Ang kanyang mapupulang labi ay may mapang-uyam na nangiti. Akala mo ba masusubok mo ako sa ganito lang? Lahat ng bagay may presyo, at ang presyo ko, mas mataas lang ng kaunti sa tiwala mo. Binigyan siya nito ng isang pasipol na halik. Bago tuluyang lumabas ng kanyang buhay, iniwan siyang wasak at basag ang eksaktong halaga ng pera. Napailing si Alon. Pilit iwinawaksi ang multo ng nakaraan. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang mapurol na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, may bagong damdaming humahalo rito. Pagtataka. Isang marupok na kislap ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. Naglakad siya pabalik sa kanyang security room at muling tiningnan ang mga monitor. Nakita niya si Tala sa isang screen, tahimik na nagkukuskos ng sahig sa kusina, nakaluhod. Pinanood niya ito, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya naghahanap ng kapintasan.
Naghahanap siya ng kasagutan. Sino ang babaeng ito? Sino si Sinagtala Romero na kayang harapin ang isang tukso na makapagpapabago ng kanyang buhay, ngunit pinili pa rin ang karangalan nang walang anumang pag-aalinlangan? Kinuha niya ang intercom na konektado sa opisina ng kanyang mayordomo. Ang kanyang boses ay nanatiling matatag, hindi ipinapahalata ang kaguluhan sa kanyang kalooban. Mang Lito. Ang boses sa kabilang linya ay agad na sumagot. Sir Alon? Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Sinagtala Romero. Utos niya, ang bawat salita ay may bigat. Ang kanyang pamilya, ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga utang. Lahat. Gusto ko ang ulat na yan ay nasa mesa ko na bukas ng umaga. Lumipas ang ilang araw sa Villa Makiling at may napansin si Tala na kakaiba. Ang dating nagyayelong hangin sa tuwing nasa paligid si Alon Montenegro ay tila bahagyang uminit. Hindi na siya nito tinititigan na para bang isa siyang magnanakaw na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ngunit ang tingin nito ay hindi na mapanuri, kundi nagtatanong. Isang umaga, habang abala siya sa paghahanda ng agahan sa kusina, biglang pumasok si Alon. Napahinto si Tala sa paghihiwa ng sibuyas, handang tumanggap ng anumang utos. Ngunit sa halip na mag-utos, tumayo lang ito malapit sa kitchen island. Hawak ang isang tasa ng kape. Kamusta ang nanay mo? Ang tanong ay biglaan at hindi inaasahan. Kaya natigilan si Tala. Ang kutsilyo ay nanatili sa kanyang kamay, nakabitin sa ere. Napakurap siya. Hindi sigurado kung tama ba ang kanyang narinig. Po, sir? Ang sabi ko, kamusta ang nanay mo? Pag-uulit ni Alon, ang boses ay mas malumanay kaysa sa dati. Nalaman kong matagal na siyang nasa ospital. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Tala. Paano? Paano niya nalaman? Ang tanging impormasyong ibinigay niya ay ang kanyang pangalan at dating mga pinagtrabahuan. Nagsimulang mag-init ang kanyang mga pisngi, isang halo ng hiya at takot. Inimbestigahan ba siya nito? Aayos lang po siya, sir. Nauutal niyang sagot. Lumalaban pa rin po. Tumango si Alon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tasang hawak. Mabuti kung ganoon. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at umalis. Iniwan si Tala, natulala at puno ng pagkalito. Ang simpleng tanong na yon ay mas gumulo pa sa isip niya kaysa sa isang linggong pananahimik nito. Dala ang pagkalitong yon, nagkita sila ng kanyang matalik na kaibigang si Amihan sa kanilang paboritong lugar, ang Kapihan ng Pag-asa sa kanyang araw ng pahinga. Ang maliit na kapihan ay ang kanilang kanlungan, ang lugar kung saan malaya silang maglabas ng sama ng loob. Ami, nakakatakot siya. Umpisa ni Tala matapos ikwento ang nangyari. Bigla na lang siyang nagtanong tungkol kay nanay. Para bang alam niya ang lahat tungkol sa akin. Sumimsim ng kape si Amihan, isang matalinong kislap ang makikita sa kanyang mga mata. Tala, makinig ka. Mayayaman ang mga yan. Ang tingin nila sa ating mga mahihirap, laging may pagdududa. Malamang, pina-background check ka niyan mula ulo hanggang paa. Pero bakit siya magtatanong? Ang weird. Giit ni Tala. Baka na-curious lang, sabi ni Amihan, ngunit may babala sa kanyang boses. O baka naman may iba siyang motibo. Mag-iingat ka, ha? Alam mo na, ang mga kwento tungkol sa mayamang amo at mahirap na katulong, hindi laging maganda ang katapusan. Ang mga salita ni Amihan ay tumatak sa isip ni Tala. Ngunit sa kaibuturan niya, hindi takot ang naramdaman niya noong kinausap siya ni Alon. Iba. Isang bagay na hindi niya masabi, isang bagay na bahagyang nagpainit sa kanyang puso. Kinabukasan, ang lahat ng pagkalito
ay napalitan ng isang bagong uri ng tensyon. Isang nagniningning na pulang sports car ang pumarada sa harap ng mansyon. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng tila lumabas mula sa pabalat ng isang fashion magazine. Ang kanyang damit ay mas mahal pa siguro sa kabuuang sahod ni Tala sa isang taon. Mahahaba ang kanyang mga binti, perpekto ang kanyang buhok, at ang kanyang gamaang ngiti ay matamis. Ngunit may halong kalkulasyon. Ito si Mahalina Suarez. "Oh, hi! Oh, you must be the new help," sabi nito kay Tala na nag-aayos ng mga bulaklak sa florera sa may pasukan. Ang boses nito ay parang pulot, ngunit ang mga mata ay parang tarak. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa na may bahagyang pagkasuklam. Bago pa man makasagot si Tala, lumabas si Alon mula sa kanyang opisina. "Lina, you're here." "Alon, darling." Agad na nagbago ang anyo ni Mahalina. Ang matamis niyang nangiti ay naging mas matamis pa. Lumapit ito at humalik sa pisngi ni Alon. "I missed you. I thought I'd drop by." Habang sila'y nag-uusap, pumasok ang isa pang katulong na may dalang tray ng juice para kay Mahalina. Hinarang siya ni Tala. "Ako na po, manang," magalang niyang sabi. Itinuring niyang responsibilidad niya ito. Ngunit habang papalapit siya sa dalawa, sa isang kilos na tila sinadya, biglang gumalaw si Mahalina para kunin ang isang magazine sa mesa. Ang kanyang balakang ay tumama sa siko ni Tala. Crash! Ang tray, ang baso, at ang malamig na orange juice ay bumagsak sa kumikinang nasahig na marmol. "Oh my goodness! Look what you did!" Sigaw ni Mahalina. Ang boses ay puno ng pagkagulat na halatang peke. "Ang clumsy mo naman!" Nataranta si Tala. "Naku, pasensya na po, ma'am. Papasensya na po." Agad siyang umupo para pulutin ang mga bubog. "Hayaan mo na yan, Tala. May ibang gagawa niyan," mahinahong sabi ni Alon. May kakaibang diin sa boses nito nang tumingin ito kay Mahalina. "It was an accident, Lina." "An accident? Alon, she almost spilled it on my dress. You should hire more competent people." Pagrereklamo ni Mahalina, hindi inaalis ang masamang tingin kay Tala. "She is competent," mariing sagot ni Alon. Ang simpleng pagtatanggol na yon ay parang isang kalasag para kay Tala. Ngunit para kay Mahalina, iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Umalis si Alon para kumuha ng first aid kit dahil nakita niyang bahagyang nasugatan ang daliri ni Tala sa bubog. Naiwan ang dalawang babae sa entrada. Dahan-dahang lumapit si Mahalina kay Tala na abala pa rin sa paglilinis. Yumuko ito at sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng lason, sinabi nito, "Ang mga dagang tulad mo ay dapat manatili sa lungga nila. Huwag kang mangangarap ng keso na para sa hari." Malamig at tahimik ang opisina ni Alon Montenegro, isang perpektong refleksyon ng kanyang pagkatao. Ngunit sa loob ng katahimikang yon, ang kanyang isip ay maingay. Sa ibabaw ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany, nakalatag ang isang folder. Sa loob nito, naroon ang buong talambuhay ni Sinagtala Romero, isang buhay na puno ng paghihirap, sakripisyo, at mga utang na hindi mabayaran. Nakatitig siya sa isang partikular na papel. Ang statement of account mula sa pampublikong ospital. Ang mga numero ay tila sumisigaw sa kanya. Nakita niya ang listahan ng mga gamot na kailangan, ang bayarin sa kwarto, na ilang buwan nang hindi nababayaran. At sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng pagkakataong hawak na niya sa kanyang mga kamay, pinili pa rin niyang isauli ang pera. Isang damdaming hindi pamilyar ang nagsimulang umusbong sa loob niya. Hindi ito awa. Higit pa roon, paghanga. Isang malalim na paghanga sa isang uri ng yaman na hindi kayang bilhin ng pera, ang karangalan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa isang mabilis na pagdial, tinawagan niya ang kanyang personal na banker. "Good morning, Mr. Montenegro." Bati ng boses sa kabilang linya.
I need you to make an anonymous donation. Diretsong sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Tila ba isang business transaction lang ang pinag-uusapan. Ibinigay niya ang pangalan ng ospital at ang pangalan ng pasyente. Bayaran mo ang lahat ng natitirang balanse. I want it settled today. Make sure my name is not mentioned anywhere. Use a generic name, Mr. Cruz or something. Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. May isang kakaibang ngiti na gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiti na matagal nang hindi niya naramdaman. Ang pakiramdam ng pagbibigay nang walang hinihintay na kapalit ay isang bagong karanasan. Para sa isang taong sanay na ang lahat ng relasyon ay may katumbas na halaga, ang kilos na ito ay isang paglabag sa lahat ng kanyang mga patakaran. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ilang oras ang lumipas sa pamamagitan ng kanyang mga security monitor, nasaksihan niya ang bunga ng kanyang ginawa. Nakita niya si Tala na nagwawalis sa may hardin nang biglang tumunog ang cellphone nito. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito habang kausap ang nasa kabilang linya, mula sa pagkalito, sa hindi makapaniwalang pagkagulat, hanggang sa mga luhang sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga pisngi. Nang ibaba nito ang telepono, napaluhod ito sa damuhan. Ang mga kamay ay nakatakip sa mukha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ngunit hindi ito iyak ng kalungkutan. Iyon ay iyak ng pasasalamat. Tumingala ito sa langit. Ang mga labi ay bumubulong ng panalangin para sa isang estrangherong hindi nito kilala. Napanood ni Alon ang lahat ng iyon at ang init na naramdaman niya kanina ay mas lalo pang lumaki. Tila isang apoy na nagsisimulang magliyab sa loob ng kanyang nagyeyelong puso. Ngunit ang apoy na iyon ay agad na nangamba nang dumating si Mahalina kinahapunan. Dala ang kanyang peking ngiti at nakakasilaw na karangyaan. Alon darling, I brought you some magazines, sabi nito. Inilapag ang isang tumpok ng makintab na babasahin sa ibabaw ng coffee table sa sala. Para hindi ka naman mabore dito. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap, ngunit napansin ni Alon na ang magazine na nasa pinakaibabaw ay sadyang nakabukas sa isang partikular na pahina. Ang titulo ng artikulo na nakasulat sa malalaking pulang letra ay tila isang sampal, mula basahan patungong kayamanan. Ang makabagong handbook ng mga gold digger. Nagkunwari siyang hindi ito nakita, ngunit ang lason ay naitanim na. You know, Alon, sabi ni Mahalina, habang pinagmamasdan nito si Tala na nagpupunas ng mga muebles sa di kalayuan. I'm just worried about you. Masyadong mabuti ang puso mo. People can easily take advantage of that kindness. Tala is a good person. Madiin ngunit mahinahong sagot ni Alon. I'm sure she is. Ngumiti si Mahalina, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pero sa panahon ng ngayon, mahirap nang makilala ang tunay na intensyon ng mga tao. Lalo na kung alam nilang kaya mong ibigay ang lahat. Isang ngiti, ilang patak ng luha. Ganoon lang kadali. I just don't want you to get hurt again. Again. Ang salitang yon ay tumama ng malakas. Pilit na iwinaksi ni Alon ang mga sinabi nito. Pilit niyang pinaniwalaan ang nakita niyang sinseridad sa mga luha ni Tala. Ngunit ang mga salita ni Mahalina ay parang isang makating lason na nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Binubuhay ang mga multo ng kanyang nakaraan. Kinagabihan, habang nag-iisa siya sa kanyang opisina at sinusubukang magtrabaho, ang kanyang isip ay patuloy na naglalakbay, pabalik sa mga nangyari. Ang imahe ng umiiyak na pasasalamat ni Tala ay nakikipaglaban sa mga mapanlinlang na salita ni Mahalina. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang larawan, isang malabong kuha,
tila kinunan mula sa malayo. Naroon si Tala, nakikipag-usap sa isang lalaking magaspang ang itsura at may kaduda-dudang anyo. Ang ekspresyon ni Tala ay seryoso at tila may iniaabot itong isang bagay sa lalaki na hindi makita ng malinaw. At sa ilalim ng larawan, may isang maikling mensahe na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi siya kasing inosente ng inaakala mo. Ang umaga ay nagsimula ng payapa para kay Tala. Ang balita tungkol sa pagbabayad ng kanilang utang sa ospital ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas at pag-asa. Habang ginagawa niya ang kanyang mga gawain sa Villa Makiling, may isang ngangiti sa kanyang mga labi. Nagpapasalamat siya sa kung sino mang Mr. Cruz na nagpakita ng kabutihan sa kanila. Ang kanyang gawain para sa araw na yon ay ang general cleaning sa malawak na sala, kung saan nakadisplay ang mga koleksyon ng sining at antigong gamit ng pamilya Montenegro. Sa gitna ng lahat ng ito, sa ibabaw ng isang pedestal na gawa sa marmol, nakatayo ang isang bagay na pinakaiingat-ingatan sa buong bahay. Isang plorerang porselana mula pa sa dinastiyang Ming. Ito raw ang paboritong piraso ng yumaong ina ni Alon. Maingat na maingat si Tala sa paglapit dito. Gumagamit siya ng espesyal na feather duster at ang bawat hagod niya ay halos hindi dumadampi sa ibabaw nito. Para sa kanya, ang plorera ay simbolo ng isang mundong hindi niya kailanman magiging bahagi. Maganda, marupok, at napakamahal. Nang matapos siya sa plorera, ipinagpatuloy niya ang paglilinis sa ibang bahagi ng sala. Maya-maya, nakarinig siya ng isang matinis na tunog sa kanyang likuran na sinundan ng isang nakabibinging paglagapak. Crash! Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. At doon, sa sahig, nakakalat ang libo-libong piraso ng puti at asul na porselana. Ang Ming vase, ang alaala ng ina ni Alon. Wasak. Anong nangyari? Ang boses ay nagmula sa pasilyo. Si Mahalina. Lumabas ito, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong halo ng pagkagulat at pag-aalala. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Tala na puno ng takot, isang bahagyang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi bago ito mabilis na naglaho. Hindi ko po alam, Manang Mem. Nanginginig na sabi ni Tala. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa nagkalat na bubog. Naglinis lang po ako sa may bintana. Tapos bigla na lang, huwag kang magsinungaling. Mabilis na putol ni Mahalina. Lumapit ito at itinuro ang isang piraso ng bubog na malapit sa paanan ni Tala. May fingerprint mo dyan. Nakita kita. Dadaan ka sana. Pero nasagi mo. Sinubukan mo pang saluhin kaya may bubog na may bakas ng kamay mo. Hindi po totoo yan. Depensa ni Tala. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Wala po akong ginawa. Sino pa bang ibang nandito? Tayong dalawa lang. At sigurado akong hindi ako ang may kasalanan. Taas noong sabi ni Mahalina, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong sala. Sakto namang bumukas ang malaking pinto. Si Alon. Kararating lang niya mula sa isang meeting. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit nang makita niya ang eksena sa sala, ang basag na plorera, ang nag-aakusang si Mahalina, at ang umiiyak na si Tala. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang madilim at nakakatakot na anyo. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Alon, darling, thank God you're here. Agad na salubong ni Mahalina. Tumakbo ito sa tabi niya na parang isang biktimang nangangailangan ng proteksyon. It was her. Nakita ko. Sinagi niya ang plorera ni Tita, ang paborito mong alaala mula sa kanya. Ang mga mata ni Alon ay lumipat mula sa plorera patungo kay Tala. Ang lamig sa mga yon ay sapat na para magyelo ang buong impyerno. Ang larawan mula sa text message kagabi,
ang mga babala ni Mahalina, ang basag na tiwala mula sa nakaraan. Lahat ay nagsama-sama sa kanyang isipan, bumubuo ng isang hatol. Tala, sabi niya. Ang pangalan niya ay parang sumpa mula sa kanyang mga labi. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Tala, ang kanyang boses ay basag. Wala po akong kasalanan. Hinding-hindi ko po gagawin iyon. Alam ko po kung gaano kahalaga sa inyo yan. Tinitigan siya ni Alon. Nakita niya ang desperasyon sa kanyang mga mata, ang sinseridad sa kanyang mga luha. Ang isang bahagi niya, ang bahaging nagsimulang magtiwala, ay gustong maniwala. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahaging nasugatan at nagtayo ng pader, ang siyang nanaig. Ang imahe ng Florera, ang alaala ng kanyang ina, ay mas matimbang. Sir, pakiusap. Naglakad si Alon palapit. Lumuhod siya at pinulot ang isang piraso ng bubog. Tiningnan niya ito. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Tala. Ang lahat ay naghihintay sa kanyang hatol. Inaasahan ni Tala na sisigawan siya, na ipapahiya, na papalabasin ng mansyon. Ngunit ang sinabi niya ay mas ikinagulat ng lahat. Tumayo ka, Tala. Mahinahon, ngunit may bigat niyang sabi. Itinapon niya ang bubog pabalik sa sahig. Tumingin siya ng diretso kay Mahalina na ang mukha ay hindi maipinta. Naniniwala ako sa kanya. Pagkatapos, binalingan niya si Tala. Ang kanyang mga mata ay may babala. Pero mula ngayon, ayokong makikita kang malapit kay Mahalina. Lumayo ka sa kanya. Naiintindihan mo. Napatango na lang si Tala. Hindi makapagsalita dahil sa halong emosyon. Relief, pagkalito, at isang bagong uri ng takot nang makita niya ang itsura ng galit sa mukha ni Mahalina. Isang galit na nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Naiwang mag-isa sa sala si Mahalina, nanginginig sa galit dahil sa kanyang pagkabigo. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial. Hindi gumana, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang boses ay nanggigigil. Oras na para sa plano B. Ipakita natin sa kanya kung paanong ang nakaraan ay laging may paraan para bumalik at wasakin ang kasalukuyan. Ang bigat sa dibdib ni Alon ay hindi nawala kahit pa ilang araw na ang lumipas matapos ang insidente sa Florera. Sa tuwing nakikita niya si Tala na tahimik na gumagawa sa isang sulok, isang tinik ng konsensya ang tumutusok sa kanya. Pinili niyang maniwala dito, oo. Ngunit ang katotohanang dumaan sa isip niya, kahit sa isang saglit lang, na kaya nitong gawin iyon ay sapat na para makaramdam siya ng pagkakasala. Ang mansyon ay biglang naging napakaliit at napakasikip. Ang bawat anino ay tila anino ni Mahalina at ang bawat katahimikan ay puno ng mga hindi sinasabing akusasyon. Kailangan niyang umalis. At sa isang desisyong hindi niya lubos na nauunawaan, alam niyang kailangan niyang isama si Tala. Kinahapunan, natagpuan niya ito sa hardin. Abala sa pagdidilig ng mga rosas. Tala, tawag niya. Agad itong lumingon. Ang mga mata ay may bahid pa rin ng pag-iingat. Po, sir. Nag-aalangan si Alon. Hindi siya sanay na mag-imbita. Sanay siyang mag-utos. Mag-impake ka ng damit na simple lang, aalis tayo. Ang mukha ni Tala ay nagpakita ng purong pagkalito at takot. Papo! Alis? Saan po tayo pupunta, sir? May nagawa po ba akong mali? Wala. Mabilis niyang sagot. Just do as I say. I'll wait for you in the car in 15 minutes. Hindi na niya ito hinintay pang sumagot. Tumalikod na siya. Iniwan si Tala na mas lalo pang gulong-gulo. Para kay Tala, ang pagsakay sa mamahaling sasakyan ni Alon ay parang pagpasok sa ibang dimensyon. Ang amoy ng katad at ang tahimik na ugong ng makina ay napakalayo sa maingay at masikip na jeepney na kanyang kinasanayan. Naglakbay sila ng tahimik.
Walang nagsasalita. Tanging ang musika mula sa radyo ang pumupuno sa pagitan nila. Nakatingin lang si Tala sa bintana. Pinapanood ang pagdaan ng mga gusali na unti-unting napapalitan ng mga puno hanggang sa bumungad sa kanila ang asul na tanawin ng karagatan. Huminto sila sa harap ng isang maliit ngunit magandang bahay na gawa sa kahoy. Nakatayo sa isang pribadong bahagi ng dalampasigan. Malayo ito sa lamig ng Via Makiling. Ang lugar na ito ay may init, may kaluluwa. Baba, sabi lang ni Alon. Naglakad sila sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Ang buhangin ay pino at maputi sa kanilang mga paa. Ang hangin ay maalat at sariwa. Sa una, ang katahimikan ay nakakailang. Ngunit habang tumatagal, ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay tila naghuhugas ng lahat ng tensyon sa pagitan nila. Nagsimulang magtipon ng mga tuyong sanga si Alon at gumawa ng isang maliit na siga. Umupo sila sa buhangin, pinapanood ang paglalaro ng apoy sa dilim. Ang init mula sa siga ay dumadampi sa kanilang mga mukha. Dito ako dinala ng mga magulang ko noong bata pa ako. Basag ni Alon sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mas mahina, mas personal. Ito ang huling lugar kung saan ko naramdamang buo ang lahat. Hindi sumagot si Tala. Nakinig lang siya. Alam na ito ay isang bihirang pagkakataon. Tumingin si Alon sa apoy. Ang mga mata ay tila nakikita ang mga alaala sa nagliliyab na baga. Alam mo ba kung bakit ako ganito, Tala? Kung bakit mahirap para sa akin ang magtiwala? Umiling si Tala ng dahan-dahan. Dahil minsan, may isang tao akong pinagkatiwalaan ng lahat. Pagpapatuloy niya, ang pait ay bakas sa kanyang boses. Ang aking puso, ang aking mga plano, ang aking kinabukasan, at sa huli, tinalikuran niya ang lahat ng yon para sa isang bagay na mas madaling sukatin. Pera. Hindi niya binanggit ang pangalan, hindi na kailangan. Ang sakit sa kanyang mga salita ay sapat na. Kinuha niya hindi lang ang laman ng aking safe, kundi pati na rin ang kakayahan kong maniwala sa kabutihan ng iba. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako magiging tanga ulit. Lahat ng tao ay sinusubok ko. Lahat ay may presyo. Iyon ang paniniwala ko. Tumingin siya ng diretso kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nito nakikita dati. Isang halo ng sakit at pagsisisi. Kaya ko ginawa yon sa'yo. At doon, sinabi niya ang sikretong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang perang iniwan ko sa ilalim ng unan. Iyon ang eksaktong halaga na kinuha niya sa akin noon. Isang realisasyon ang sumampal kay Tala. Hindi yun isang simpleng pagsubok lang ng katapatan. Iyon ay isang desperadong pagtatangka ni Alon na ayusin ang isang basag na bahagi ng kanyang kaluluwa. Tinitingnan niya kung ang isang taong nasa parehong sitwasyon ay gagawin ang parehong bagay na sumira sa kanya. At si Tala, sa kanyang simpleng katapatan, ay hindi sinasadyang binigyan siya ng ibang kasagutan. Naunawaan na niya ang lahat, ang lamig, ang pagdududa, ang pader. Sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, isang kilos na nagmula sa dalisay na pakikiramay, dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Alon na nakapatong sa buhangin. Ang kanyang pagdampi ay magaan, ngunit para kay Alon, ito'y parang 1,000 boltahe ng kuryente. Ang init mula sa kamay ni Tala ay gumapang sa kanyang buong katawan. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Tumingin sila sa isa't isa. Ang ingay ng alon at ang pagpitik ng apoy, ang tanging maririnig. Sa mga mata ni Tala, walang paghuhusga, tanging pag-unawa. At para kay Alon, iyon na ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Dahan-dahan, na parang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa, nagsimulang lumapit ang mukha ni Alon sa mukha ni Tala.
Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay unti-unting nawawala. Ang penthouse ni Mahalina Suarez ay ang eksaktong kabaligtaran ng tahimik na bahay sa tabi ng dagat. Dito, ang tanawin ay isang karagatan ng mga kumukutitap na ilaw ng syudad. Ang hangin ay hindi sariwa, kundi amoy mamahaling pabango at kapangyarihan. Nakatayo siya sa harap ng salaming bintana na mula sahig hanggang kisame, hawak ang isang kopita ng red wine. Ang refleksyon niya sa salamin ay larawan ng isang babaeng nasa tuktok ng mundo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang kayamanan. Hindi ko maintindihan, Lina. Bakit mo pa kailangang pahirapan ang sarili mo? Ang boses ay nagmula sa isang lalaking nakaupo sa kanyang sofa, isang pribadong investigador na matagal na niyang kasabwat. May pera ka na. Mayaman ang pamilya mo. Bakit mo pa pinag-aaksayahan ng panahon si Montenegro? Humarap si Mahalina. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi mo talaga maiintindihan. Dahil para sa'yo, trabaho lang ito. Pera lang ito. Pero para sa akin, personal ito. Lumapit siya sa investigador at inilapag sa mesa ang isang folder. Ito na ba ang lahat? Lahat ng kailangan mo. Sagot ng lalaki. Mga litrato, mga peking email, mga bank statement na nagpapakitang tumatanggap siya ng pera mula sa kalaban ni Montenegro sa negosyo. Lahat ay mukhang totoo. Kahit sinong eksperto, mahihirapang patunayang peke ang mga ito. Kinuha ni Mahalina ang isang litrato. Ito yung kuha kay Tala. Nakausap ang lalaking mukhang maton. Isang tauhan na binayaran niya para magpanggap na taga-kumpanya ng kalaban. Ang galing ng pagkakuha, ang anggulo, ang ekspresyon ni Tala na puno ng pag-aalala. Perpekto. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa nakaraan. Ilang taon na ang nakalipas. Nakita niya ang kanyang pinsan, ang dating kasintahan ni Alon, na umiiyak sa kwarto nito. Wasak, basag. Ang kwento nito ay simple at puno ng pait. Si Alon daw ay isang halimaw, isang lalaking mapagkontrol na ginamit lang siya. Nang subukan niyang kumawala, pinaratangan daw siya ni Alon ng pagnanakaw para masira ang kanyang pangalan. Sa isip ng batang Mahalina, si Alon Montenegro ang naging simbolo ng lahat ng kasamaan. Isang aroganteng bilyonaryo na kayang durugin ang sinumang hahadlang sa kanya. Babagsak din siya, ate. Bulong niya sa kanyang pinsan noon. Ako ang bahala sa kanya. Ngayon, ang pangakong yon ay malapit ng matupad. Ang paghihiganti ay hindi lang para sa kanyang pinsan. Ito ay para na rin sa kanya. Para patunayan na siya, si Mahalina Suarez, ang babaeng kayang magpaluhod sa isang Montenegro. Ang plano mo? Paano mo gagawin? Tanong ng investigador na tila na curious sa kanyang determinasyon. Simple lang, sabi ni Mahalina, habang tinitingnan ang isa pang litrato, isang litrato ni Alon at Tala na kuha ng palihim sa dalampasigan. Ang dalawa ay magkahawak kamay, isang pag-iling ng pagkasuklam ang kanyang ginawa. Ang pinakamalaking kahinaan ni Alon ay ang kanyang nakaraan. Ang takot niyang muling maloko. Ang kailangan ko lang gawin ay ipakita sa kanya ang isang sitwasyon na halos kapareho ng dati. Isang babaeng pinagkakatiwalaan niya. Isang babaeng mukhang inosente. Na sa huli ay isa rin palang ahas. Maingat niyang inayos ang mga dokumento. Ang bawat piraso ng ebidensya ay parang isang patak ng lason. Ang mga pekeng email kung saan nagpapadala si Tala ng mga confidential na impormasyon, ang mga pekeng bank statement kung saan tumatanggap siya ng bayad, at ang mga litrato, ang pinakamatinding sandata. Kinuha niya ang kanyang laptop. Ipadala mo na ang unang text sa kanya. Utos niya sa investigador. Yung litrato lang muna, isang pampagana, para masimulan na siyang mag-isip. Tumango ang lalaki.
Kinuha ang bayad at tahimik na umalis. Naiwang mag-isa si Mahalina sa kanyang penthouse. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang i-attach ang lahat ng mga file sa isang email, ang address ng tatanggap, Montenegro, Montenegro Prime, ang subject ng email. Lahat ng bagay ay may presyo. Ngumiti siya, isang malamig at walang kagalak-galak na ngiti. Tingnan natin kung gaano katibay ang bago mong tiwala, Alon. Bulong niya sa hangin. Subukan nating basagin yan. Tulad ng pagbasag mo sa florera mo at sa puso ng pinsan ko. Pinindot niya ang send. Ang isang simpleng pag-click ay nagpadala ng isang bomba na nakatakdang sumabog, handang wasakin, hindi lang ang isang namumuong pag-ibig, kundi ang buong pundasyon ng pagkatao ni Alon Montenegro. Habang umiinom siya ng kanyang alak, iniisip niya ang mukha ni Alon kapag nabuksan nito ang email, ang pagkalito, ang pagdududa, ang galit, at sa huli, ang pait ng muling pagtataksil. At sa isiping iyon, nakaramdam si Mahalina ng isang masamang uri ng kasiyahan. Ang paghihiganti ay malapit na. Ang pagbalik sa Villa Makiling mula sa dalampasigan ay parang paggising mula sa isang magandang panaginip at pagharap sa isang malagim na katotohanan. Ngunit para kay Tala, may nagbago. Ang gabing iyon sa tabi ng dagat ay nag-iwan ng isang bakas ng init sa kanyang puso. Ang paghalik na hindi natuloy ay nanatiling isang kuryente sa hangin sa pagitan nila. Hindi na siya isang ordinaryong katulong sa paningin ni Alon. At si Alon, hindi na isang malamig na amo sa paningin niya. Kinabukasan, gumising si Tala ng may ngiti. Habang naghahanda siya ng agahan, parang musika sa kanyang pandinig, ang huni ng mga ibon sa labas. Iniisip niya ang gabing iyon, ang pagbubukas ng damdamin ni Alon. Naramdaman niya, sa kauna-unahang pagkakataon, na marahil may puwang para sa isang tulad niya sa mundo nito. Ngunit ang pangarap na yon ay biglang binasag nang pumasok si Alon sa kusina. Ang init na nakita niya sa mga mata nito kagabi ay ganap na naglaho. Ang bumalik ay ang nagyayelong tingin mula sa kanilang unang pagkikita. Ngunit ngayon, ito'y may kasamang matinding galit at pagkasuklam, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sir? Nag-aalangang bati ni Tala. Hindi ito sumagot. Dumaan lang ito sa tabi niya na parang hangin at kumuha ng isang basong tubig. Ang bawat kilos nito ay may bigat. Ang bawat paghinga ay tila naglalaman ng isang sigaw. Naramdaman ni Tala ang pagbabago sa buong atmosfera ng bahay. Ang katahimikan ay hindi napayapa. Ito'y nakakabingi at puno ng panganib. Sumunod ka sa akin? Sa library? Utos ni Alon. Ang boses ay walang anumang emosyon. Tumalikod ito at naglakad. Hindi na hinintay pa ang kanyang sagot. Nanginginig ang mga tuhod ni Tala habang sumusunod. Ano na naman ang nangyari? Ang bawat hakbang patungo sa library ay parang isang hakbang patungo sa bitayan. Pagpasok niya, nakita niya itong nakatayo sa gitna ng silid, nakatalikod sa kanya. Isara mo ang pinto, sabi nito. Sinunod niya. Ang pag-click ng siradura ay parang isang hatol. Dahan-dahan itong humarap. Sa mga mata nito, nakita ni Tala ang isang bagyo. Isang bagyo ng sakit, galit at pagtataksil. At sa isang marahas na kilos, may inihagis ito sa sahig sa kanyang paanan. Isang makapal na folder. Kumalat ang laman nito. Mga litrato, mga papel na mukhang dokumento. Ano to? Halos pabulong na tanong ni Tala. Ano yan? Ulit ni Alon. Isang mapanganib na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Magaling. Napakagaling. Sabihin mo sa akin, Tala, magkano? Magkano ang presyo ng tiwala ko? Magkano ang ibinayad sa iyo ng mga kalaban ko para ibenta ang bawat sikreto ng kumpanya ko? Pinulot ni Tala ang isang litrato. Siya, kausap ang isang lalaki.
Pagkatapos ay kinuha niya ang isang papel. Isang bank statement na may pangalan niya na may mga malalaking halagang nakadeposito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkalito at takot. Hindi ito totoo. Si Sir, hindi ko po alam to, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi po totoo yan. Isang paninira lang po yan. Paninira? Sigaw ni Alon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng sakit at pait. Iyan din ang sinabi niya noon. Ganyan din ang mga luha. Pare-pareho lang kayo. Mga ahas na nag-aabang lang ng pagkakataon. Mga manggagamit. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat sigaw ay isang saksak. Ang gabing iyon sa dalampasigan, ang kanyang pag-amin, ang sandaling iyon ng kahinaan, lahat ay ginagamit ngayon laban sa kanya. Akala ko iba ka, sabi ni Alon. Mas mahina na ngayon, ngunit mas masakit. Pinaniwala mo ako na iba ka. At ako naman ang tanga. Nagpadala na naman. Sir, pakiusap, maniwala kayo. Pagmamakaawa ni Tala. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko po kayang gawin yan. Utang ko po sa inyo ang buhay ng nanay ko. Huwag mong gamitin ang nanay mo. Anggil ni Alon. Tapos na ako sa mga palusot. Tapos na ako sa mga kasinungalingan. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ibinigay ko sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang ipinagkait sa lahat. Ang simula ng tiwala ko. At anong ginawa mo? Dinuraan mo lang. Ipinagpalit mo sa pera. Napatitig si Tala sa kanya. Ang sakit na dulot ng mga akusasyon ay napalitan ng isang mapait na pagkatanto. Kahit anong sabihin niya, hindi na ito maniniwala. Ang multo ng nakaraan ni Alon ay mas malakas kaysa sa anumang katotohanang kaya niyang ibigay. Ang tiwala nito ay hindi pala tunay. Ito'y isang basong may lamat na sa kaunting pagyanig lang ay tuluyan ng nabasag. Humakbang siya paatras. Pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Ang kanyang likod ay tumuwid. Isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanya. Ang kalmado ng isang taong wala nang kayang mawala pa. Hinarap niya ang lalaking sumira sa kanyang puso. Tapos na po ba kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng panginginig. Natigilan si Alon sa kanyang pagbabago. Aalis na po ako. Pagpapatuloy ni Tala, tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Pero linawin ko lang po, hindi ako aalis dahil may kasalanan ako. Aalis ako dahil hindi ko kayang magtrabaho para sa isang taong hindi alam ang halaga ng tunay na tiwala. Pinatunayan niyo lang po sa akin na ang mayayaman at mahihirap ay talagang magkaiba. Kayo, kayang-kaya ninyong itapon ng isang tao base lang sa isang papel. Kami, ang dangal lang namin ang meron kami. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Iniwan si Alon na nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na kasinungalingan. Biglay na puno ng isang nakabibinging katahimikan. Umalis na si Tala. Ang tatlong salitang yon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng Villa Makiling. Ang pag-alis niya ay hindi maingay, walang eksena. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo sa library, tahimik lang siyang kumuha ng kanyang maliit na bag. Nagpaalam sa mayordoma at lumabas sa malaking gate na parang isang anino. Ngayon, ang mansyon ay nakabibingi sa sobrang tahimik. Sinubukan ni Alon na kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang ginawa, na ito ang dapat mangyari. Pinrotektahan lang niya ang kanyang sarili, ang kanyang kumpanya, ang kanyang puso. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay na inaasahan niya ay hindi dumating. Sa halip, isang malalim at malamig na butas ang unting lumalaki sa kanyang dibdib. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa loob ng kanyang sariling bahay.
Dumaan siya sa kusina kung saan ang amoy ng kapeng kanyang tinimpla kaninang umaga ay nananatili pa rin sa hangin. Ngunit wala na ang mahinang tunog ng paghihiwa ng sibuyas. Wala na ang simpleng presensya ni Tala. Dumaan siya sa hardin, kung saan ang mga rosas ay perpektong nakahanay. Naalala niya kung paano ito alagaan ni Tala, na parang mga sarili niyang anak. Ang lahat ng bagay sa bahay na yon ay may bakas niya. At ngayon, ang bawat bakas ay isang paalala ng kanyang kawalan. Huminto siya sa sala, sa tapat ng pedestal, kung saan dating nakatayo ang florera. Ngayon, naroon na ang kapalit. Isang bagong piraso ng sining, mas moderno, mas mahal. Ngunit wala itong kwento, wala itong kaluluwa. Sa isang sulok, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, nakita niya ang orihinal na florera. Maingat itong pinagtagpi-tagpi muli ng isang art restorer. Ang mga lamat ay naroon pa rin, parang mga pilat na hindi na mabubura. Naalala niya ang araw na yon. Ang galit sa kanyang dibdib. Ang pagtatanggol na ginawa niya para kay Tala. Naniniwala ako sa kanya. Ang mga salitang yon ay bumalik sa kanya. Isang mapait na sampal. Saan napunta ang paniniwalang yon? Paanong sa isang iglap, natabunan yon ng mga piraso ng papel at mga litratong hindi niya man lang sinubukang beripikahin. Nagbuhos siya ng isang baso ng whiskey, umaasang ang anghang nito ay papatayin ang sakit sa kanyang lalamunan at dibdib. Ngunit habang umiinom siya, mas lalo lang lumilinaw ang mukha ni Tala sa kanyang isipan. Hindi ang umiiyak at nagmamakaawang Tala, kundi ang huling imahe niya sa library. Ang babaeng tumayo ng tuwid, pinunasan ang sariling luha, at hinarap siya nang may dangal na hindi kayang bilhin ng lahat ng kanyang pera. Sakto namang dumating si Mahalina, dala ang kanyang matamis na ngiti na ngayon, sa paningin ni Alon ay may bahid ng kaplastikan. "Alon darling, nabalitaan ko ang nangyari," sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "I'm so sorry you had to go through that again. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? You have to be careful." Lumapit ito para yakapin siya, ngunit umiwas si Alon. "I'm fine, Lina." "Hay nako, alam kong hindi." Pagpupumilit nito. "Mabuti na lang at nalaman mo agad. Imagine the damage she could have done kung nagtagal pa siya dito. Talagang pare-pareho lang sila." Habang nagsasalita si Mahalina, napansin ni Alon ang isang bagay sa mga mata nito. Isang kislap. Isang kislap ng tagumpay. Ang uri ng kislap na nakikita mo sa isang manlalaro ng chess matapos niyang i-checkmate ang kalaban. Hindi ito simpatiya. Ito ay pagmamalaki. At bigla, naramdaman ni Alon na parang nasusuka siya. "I need to be alone, Lina," sabi niya. Mas mariin ngayon. Pagkaalis ni Mahalina, ang pakiramdam ng pagkabalisa ay mas lalong lumala. Ang mga salita nito, na dapat sana'y magpapatibay sa kanyang desisyon, ay nag-iwan ng isang lasong gumagapang sa kanyang sistema. Isang lason ng pagdududa. Dinala siya ng kanyang mga paa, pabalik sa kanyang security room, ang kanyang kuta, ang lugar kung saan ang lahat ay batay sa ebidensya sa kung ano ang nakikita ng mga lente. Umupo siya at, sa isang mabilis na pagtipa, binuksan ang archive ng mga recording. Hinanap niya ang petsa kung kailan nabasag ang florera. Gusto niyang patunayan sa sarili na tama siya, na mayroon siyang hindi napansin noon na magpapatunay sa kasalanan ni Tala. Pinanood niya ang video. Naroon si Tala, naglilinis, maingat, malayo sa florera. Maya-maya pumasok si Mahalina. Nagkaroon ng isang blind spot sa camera nang sandaling tumayo si Mahalina sa isang partikular na anggulo. Natatakpan ang florera. At pagkatapos, ang pagbagsak. Paulit-ulit niyang pinanood ang eksena. Walang mali. Ngunit dahil sa pagdududang itinanim ni Mahalina, mas naging metikuloso siya. Hindi niya tiningnan ang florera. Tiningnan niya ang paligid nito.
ang sahig na marmol na kumikinang, at doon nakita niya isang bagay na hindi niya napansin noon dahil ang atensyon niya ay nasa bubog. Bago pa man bumagsak ang plorera, sa kumikinang na sahig, isang anino ang gumalaw. Isang anino na hindi tugma sa kilos ni Tala. Isang anino mula sa blind spot. Isang mahabang anino ng isang braso na tila dumampi. Nanlaki ang mga mata ni Alon. Kinuha niya ang mouse at nag-zoom in. Pinahusay niya ang kalidad ng imahe. Bawat pixel ay kanyang sinusuri. Ang anino. Ang anino ni Mahalina. At habang nakatitig siya sa screen, isang nakakakilabot na katotohanan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang pagbalik ni Tala sa maliit nilang bahay sa masikip na eskinita ay parang pagbabalik sa isang pamilyar na kulungan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Ang dating bigat ng kahirapan ay napalitan ng bigat ng isang sugatang puso. Sa unang 2 araw, nagkulong lang siya sa kanyang kwarto. Ang sakit ng mga salita ni Alon ay mas matindi pa kaysa sa gutom o pagod. Tala anak, kumain ka na. Pakiusap ng kanyang ina mula sa labas ng pinto. Ang boses nito ay mahina, ngunit puno ng pag-aalala. Doon natauhan si Tala. Ang kanyang ina, ang dahilan ng lahat ng kanyang pagsisikap. Hindi siya pwedeng magpatalo. Hindi siya pwedeng manatiling nakahiga at umiiyak habang ang nanay niya ay lumalaban para sa buhay nito. Tumayo siya, naghilamos, at nang tumingin siya sa salamin, ang nakita niya ay hindi na ang dating mahiyain at laging nakayukong Tala. Ang nakita niya ay isang babaeng nasaktan. Oo, ngunit hindi nawasak. Isang babaeng inakusahan, ngunit hindi kailanman naging makasalanan. Hindi ako magnanakaw, hindi ako sinungaling, bulong niya sa kanyang refleksyon. At hindi ko hahayaang sila ang magsulat ng katapusan ng kwento ko. Kinabukasan, pinuntahan niya si Amihan sa kapihan ng Pag-asa. Ang mukha ni Amihan ay puno ng pag-aalala nang makita siya, ngunit napalitan ito ng paghanga ng marinig ang determinasyon sa boses ng kaibigan. Gusto kong patunayan na wala akong kasalanan, Ami, sabi ni Tala. Inilapag sa mesa ang mga kopya ng pekeng ebidensya na itinapon sa kanya ni Alon. Hindi para sa kakanya, kundi para sa sarili ko, para kay nanay. Tiningnan ni Amihan ang mga litrato. Teka, sabi niya, itinuturo ang lalaking kausap ni Tala. Kilala ko to, si Mang Berto. Palaging nakatambay iyan sa kanto, laging nangungutang. Isa siyang small-time na mangingikil. Isang piraso ng puzzle ang biglang nabuo. Hindi iyon corporate spy, isa lang iyong ordinaryong tao. Oo nga, sabi ni Tala. Siningil niya ako sa lumang utang ni Itay noon. Iyon lang yun. Kung ganoon, may nag-set up sa'yo, Tala. Seryosong sabi ni Amihan. At kailangan nating hanapin ang taong yan. Habang si Tala at Amihan ay nagsisimula ng kanilang sariling investigasyon sa antas ng ordinaryong mamamayan, sa mundo ng mga makapangyarihan, si Alon Montenegro ay gumagalaw na parang isang bagyo. Ang anino sa video ay ang naging simula ng lahat. Mula sa pagdududang iyon, bumuhos ang lahat ng kanyang resources. Kumuha siya ng isang team ng mga pinakamagagaling na forensic expert at private investigator sa bansa. I want you to analyze this video frame by frame, utos niya sa kanyang team. I-dissect ninyo ang bawat email, bawat bank transaction, bawat litrato, at higit sa lahat, sundan ninyo si Mahalina Suarez. Gusto kong malaman ang bawat kilos niya, bawat kausap niya, bawat sentimong ginagastos niya. Ang kanyang opisina ay naging isang war room. Ang paghahanap niya sa katotohanan ay hindi na lamang tungkol kay Tala. Ito'y naging isang personal na krusada laban sa sarili niyang katangahan at sa mga multo ng kanyang nakaraan. Hindi nagtagal,
Nagsimulang dumating ang mga resulta. Sir, the bank statements are forgeries, sabi ng isang financial analyst. Sophisticated, but forgeries nonetheless. The routing and numbers don't match any legitimate transaction. The emails were sent from a proxy server routed through 3 different countries. Sabi naman ng isang tech expert, but we traced the original IP. It came from a coffee shop just 2 blocks away from Ms. Suarez's penthouse. At ang pinakamatinding balita ay dumating mula sa lead investigator. Mr. Montenegro, we found something. Mahalina Suarez. She's the first cousin of your former fiancé. Para itong isang malakas na sampal. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang paghihiganti. Ang modus, ang paggamit sa kahinaan niya. Ito ay isang plano na matagal nang inihanda. Samantala, sa kanilang munting eskinita, nagkaroon din ng breakthrough, si Natala. Naglakas loob siyang puntahan si Mang Berto. Sa una, ayaw nitong umamin. Takot sa kung sino man ang nag-utos dito. Mang Berto, pakiusap. Sabi ni Tala, ang kanyang boses ay hindi na nagmamakaawa, kundi matatag. Ang dangal ko po ang nakataya dito, ang pangalan ng pamilya ko. Hindi po ako aalis dito hanggat hindi ninyo sinasabi ang totoo. Sa huli, dahil na rin sa konsensya, bumigay si Mang Berto. Isang babae. Maganda, mayaman. Pag-amin nito. Binayaran niya ako ng 5,000 para lang kausapin ka at kunwari may inaabot sa'yo. May kumuha ng litrato mula sa malayo. Iyon lang. Pasensya na. Ineng, kailangan ko lang talaga ng pera. Hawak na ni Tala ang kanyang patunay. Hindi ito isang dokumento o isang technical report, kundi isang testimonya ng isang ordinaryong taong nagkamali. Sa kabilang dako ng lungsod, hawak na rin ni Alon ang kanyang katotohanan. Isang tawag sa telepono ang nagbigay ng huling piraso. Sir, sabi ng investigador sa kabilang linya, nahanap na namin ang private investigator na inupahan ni Ms. Suarez matapos naming ipakita ang mga ebidensyang hawak namin laban sa kanya. Pumayag na siyang makipagtulungan at tumestigo. Ibinaba ni Alon ang telepono. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nakakapasong galit. Galit kay Mahalina. Galit sa kanyang sarili. At isang matinding pangungulila para sa babaeng sinaktan at pinalayas niya ng walang kasalanan. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi na sapat ang pagsisisi. Kailangan niyang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang imbitasyon ay dumating sa pamamagitan ng isang simpleng text message mula kay Alon. Pumunta ka sa Villa Makiling bukas ng hapon. May kailangan kang makita. Walang paliwanag. Walang pakiusap. Isang simpleng utos na naglalaman ng bigat ng 1,000 hindi nasasabing salita. Dumating si Mahalina na suot ang kanyang pinakamahal na bestida at ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Para sa kanya, ito na ang huling yugto ng kanyang tagumpay. Sigurado siyang ipapakilala na siya ni Alon bilang bago nitong kasintahan, ang babaeng nagligtas dito mula sa isa na namang manloloko. Ang Villa Makiling, sa kanyang paningin, ay ang kanyang kaharian na malapit ng koronahan. Ngunit ang eksenang bumungad sa kanya sa sala ay malayo sa kanyang inaasahan. Naroon si Elon, nakatayo sa tabi ng fireplace. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Walang yalang ngiti. Walang init. Sa isang sofa, nakaupo ang 2 lalaking hindi niya kilala, ngunit mukhang opisyal. At sa mesang nasa gitna, nakalatag ang mga pamilyar na dokumento, ang mga pekeng ebidensyang ginamit niya. Alon, darling, anong meron? May problema ba? Tanong ni Mahalina, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmadong anyo, kahit pa nagsisimula nang kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Umupo ka, Lina. Sabi ni Elon,
Ang kanyang boses ay walang emosyon na mas lalong nakakatakot. Walang magawang umupo si Mahalina. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Kilala mo ba ang private investigator na si Mr. Ramos? Tanong ni Alon, itinuturo ang isa sa mga lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Mahalina. Hindi. Bakit ko naman siya makikilala? Ganun ba? Sabi ni Alon. Kasi kilalang kilala ka niya. Ayon sa kanya, inupahan mo raw siya para gumawa ng mga pekeng dokumento. Ayon din sa kanya, binayaran mo siya para kumuha ng mga litrato ng isang inosenteng tao para palabasing may kasalanan. That's absurd! Nagsisinungaling siya. Depensa ni Mahalina, ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi siya pinansin ni Alon. Itinuro nito ang isa pang folder sa mesa. Ayon sa aming technical expert, ang mga email na ipinadala sa akin ay nagmula sa isang IP address na 2 kanto lang ang layo mula sa penthouse mo. At ayon naman sa Bank Fraud Division, ang mga bank statement na ito ay, basura. Ang bawat salita ni Alon ay isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng kanyang mga kasinungalingan. At ang pinakainteresante sa lahat, pagpapatuloy ni Alon habang naglalakad palapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay parang mga matatalim na patalim. Ang video ng nabasag na plorera. Sa unang tingin, mukhang aksidente. Ngunit sa tulong ng teknolohiya, nakita namin ang isang bagay na pilit mong itinago sa anino. Ipinakita niya sa malaking screen sa pader ang video. Naka-zoom in, naka-slow motion. Malinaw na malinaw ang anino ng kanyang braso na marahang itinulak ang plorera mula sa pedestal. Hindi totoo yan, doctorate yan. Sigaw ni Mahalina. Tumatayo na. Ginagawa mo to dahil sa babaeng yon, di ba? Nabulag ka na niya. Oo, nabulag ako, sagot ni Alon. Ang kanyang boses ay biglang napuno ng sakit at pagsisisi. Nabulag ako ng sarili kong nakaraan. Nabulag ako ng takot at nabulag ako sa'yo. Sa lason na dahan-dahan mong ipinainom sa akin. Sakto namang bumukas ang pinto ng library at mula roon, lumabas si Sinagdala Romero. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay. Ang kanyang mga mata ay hindi natakot o nagmamakaawa. Ang mga ito ay matatag, kalmado, at puno ng dignidad. Sa likod niya ay nakasunod si Mang Berto, ang lalaki mula sa litrato na nakayuko sa hiya. Siya, turo ni Mang Berto kay Mahalina. Siya po ang nag-utos sa akin, pasensya na po. Napaatras si Mahalina. Wala na siyang matakbuhan, wala nang kasinungalingang makakapitan. Napalibutan na siya ng katotohanan. Bakit, Lina? Tanong ni Alon. Ang galit sa kanyang boses ay napalitan ng isang malungkot na pagtataka. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? At doon, sumabog si Mahalina. Ang lahat ng kanyang pagkukunwari ay nawala. At ang lumabas ay ang isang babaeng puno ng inggit at puot. Dahil sa'yo, sigaw niya itinuturo si Alon. Ang mukha ay puno ng luha ng galit. Sinira mo ang pinsan ko. Itinapon mo siya na parang basura. Dapat sa'yo to. Dapat maranasan mong mawasak. At ikaw, binalingan niya si Tala. Isang hamak na katulong. Anong karapatan mong makuha ang lahat ng dapat ay para sa amin? Anong meron ka na wala ako? Hindi sumagot si Tala. Tinitigan niya lang si Mahalina. Hindi nang may galit, kundi nang may awa. Hindi na nagsalita pa si Alon. Isang senyas lang niya. At ang mga security guard na nag-aabang sa labas ay pumasok at magalang ngunit marahas na inalalayan si Mahalina palabas. Ang kanyang mga sigaw at sumpa ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng naglaho. Natahimik ang buong silid, naiwan silang dalawa, si Alon at si Tala.
Dahan-dahang humarap si Alon kay Tala. Ang lahat ng lakas, ang lahat ng galit, ang lahat ng kapangyarihan ay nawala sa kanyang anyo. Ang natira ay isang lalaking hubad, ang kaluluwa, puno ng mga sugat at pagsisisi. Nakita ni Tala sa mga mata nito ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya, na ngayon ay nararamdaman din nito ng doble. Tala? Sabi ni Alon, ang kanyang boses ay basag, halos isang bulong na lang. Patawarin mo ako. Ang salitang patawad ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Mas mabigat pa kaysa sa katahimikan na bumabalot sa buong library. Tinitigan ni Tala si Alon, ang lalaking nagbigay sa kanya ng matinding sakit. Ngunit siya ring lalaking nagbukas ng kanyang mga mata sa sarili niyang halaga. Inasahan ni Alon na sasampalin siya ni Tala. Sisigawan, o di kaya'y tatalikuran na lang. Ngunit wala sa mga yon ang ginawa niya. Sa halip isang malungkot na ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad, sir, ay madaling ibigay. Mahinahon niyang sabi. Ang mas mahirap ay ang paglimot. At ang mas mahirap pa doon ay ang muling pagtitiwala. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Alon. Alam niyang tama si Tala. Ang isang sorry ay hindi sapat para burahin ang lahat. Ang tiwalang sinira niya ay hindi maibabalik ng isang salita lang. Sa mga sumunod na araw, napatunayan ni Alon na naiintindihan niya ito. Hindi na niya sinubukang kausapin pa si Tala. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pagsisisi sa gawa. Nagsimula siya sa pagbebenta ng mga bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang mapait na nakaraan. Ang mamahaling sports car na katulad ng sa dati niyang kasintahan, ang mga alahas at iba pang luho na wala namang tunay na halaga. Ang perang nalikom ay ginamit niya para magtayo ng isang foundation sa pangalan ng ina ni Tala, ang Sinag ng Pag-asa Foundation, na nagbibigay ng scholarship sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante mula sa komunidad ni Tala. Isang araw, dinalaw niya ang ina ni Tala sa ospital. Hindi siya nagpakilala bilang Alon Montenegro, ang bilyonaryo. Nagpakilala siya bilang si Mr. Cruz, ang taong tumulong sa kanilang bayarin. Nagdala siya ng mga prutas at naupo sa tabi ng kama, nakikinig sa mga kwento ng matanda tungkol sa kabutihan at katatagan ng kanyang anak. Napakabuting bata ng Tala ko, sabi ng ina ni Tala. Hindi alam na ang kausap niya ang taong sumugat sa puso nito. Ang dangal niya, iyon ang tanging yaman namin. At hinding-hindi niya iyon ipagpapalit sa kahit anong halaga. Bawat salita ay isang karayom sa puso ni Alon. Samantala, si Tala ay nagsimula na ring maghilom. Hindi na siya bumalik sa Villa Makiling. Sa tulong ni Amihan, nakahanap siya ng bagong trabaho bilang isang assistant sa isang maliit na flower shop. Ang pag-aalaga ng mga halaman at bulaklak ay naging therapy para sa kanya. Dito, naramdaman niyang may mga bagay siyang kayang palaguin at pagandahin. Natuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa, hindi bilang katulong ni Numan, kundi bilang isang individual na may sariling pangarap. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng isang buke ng mga puting rosas, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Si Alon. Nakatayo ito sa labas ng shop, hindi pumapasok, tila ba iginagalang ang kanyang espasyo. Mas payat ito ngayon, at ang dating lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan, ngunit mayroon ding bahid ng kapayapaan. Magandang hapon, Tala, bati nito. Sir Alon, sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi nito. Isang bahagyang ng ngiti ang sumilay. Alon na lang, ilang sandali silang nagkatitigan. Walang usapan tungkol sa nakaraan, walang pilitan. Nandito lang ako para magtanong, sabi ni Alon. Pwede ba? Pwede ba tayong magsimula ulit?
Hindi bilang amo at katulong, hindi bilang bilyonaryo at isang ordinaryong babae, kundi bilang dalawang tao, bilang si Alon at si Tala. Gusto kitang makilala ulit sa tamang paraan. Hindi siya humihingi ng pangalawang pagkakataon. Humihingi siya ng isang bagong simula. At iyon ang nagpabago ng lahat. Tumingin si Tala sa mga puting rosas na hawak niya, simbolo ng isang bagong simula. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alon. Nakita niya ang isang lalaking nagkamali, nasaktan, ngunit handang magbago. Isang lalaking natutong hanapin ang halaga sa mga bagay na hindi nabibili. At sa wakas, isang tunay at matamis na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Tala. Sige Alon, magsimula tayo ulit. Lumipas ang ilang buwan. Ang kanilang bagong simula ay dahan-dahan, puno ng pag-iingat, ngunit totoo. Nagkikita sila sa kapihan ng Pag-asa, hindi sa mga mamahaling restaurant. Naglalakad sila sa parke, hindi sa loob ng malalamig na pader ng mansyon. Dahan-dahan, ang mga sugat ay naghilom. Ang tiwala, na minsay nabasag, ay muling binubuo, piraso bawat piraso, mas matibay kaysa sa dati. Isang hapon, muli silang bumalik sa dalampasigan kung saan unang nagbukas ang kanilang mga puso. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, magkahawak ang kanilang mga kamay. Salamat, bulong ni Alon. Salamat dahil tinuruan mo akong magtiwala ulit. Ngumiti si Tala at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. At salamat din, sagot niya. Dahil tinulungan mo akong makita ang sarili kong halaga. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa pagitan ng mga alon at ng papalubog na araw, natagpuan nila ang kanilang katapusan na siya ring pinakamaganda nilang simula. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na binuo sa isang bitag sa ilalim ng unan, kundi sa isang pundasyong gawa sa pagpapatawad, paggalang at isang tiwalang sinubok ng apoy. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ni Tala at Alon ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa dami ng kanyang pera, kundi sa yaman ng kanyang puso at sa katatagan ng kanyang karangalan. Ang pagtitiwala, kapag nasira, ay mahirap buuin. Ngunit sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi, pagpapatawad, at pagbibigay ng pagkakataong magsimula muli, kahit ang pinakabasag na mga piraso ay maaaring maging mas matibay pa kaysa sa dati. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Tala at Alon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,